Kakapanood ko lang yung mga BPO companies na nagpapapasok sa Cebu kahit na nagkalindol. Ngayon, ang dami mga empleyadong umalma kasi bakit pinapasok pa or pinapapasok pa kung nagkalindol? Siyempre may trauma yung mga empleyado. At saka konsiderasyon rin kasi siyempre concern sila sa mga pamilya nila na baka kung anong mangyari ulit, wala sila sa tabi ng pamilya nila. Sorry, sobrang late na ako mag-story time. Ngayon lang natapos lahat ng gagawin ko. Panoorin nyo na lang to pagkagising nyo. Pero totoo yan, may mga ibang BPO companies talaga na walang konsiderasyon, hindi nila iniisip yung employees' welfare, hindi nila iniisip yung kapakanan ng mga empleyado nila. They just wanna earn. Gusto lang ng ibang mga boss, ng mga director na hindi sila mapahiya sa mga higher operations, sa higher boss nila. Yung kahit hindi talaga kakayanin nila pero hindi sila yung magkasuffer yung mga empleyado. I have this experience na merong mandatory OT sa company namin. It all started na bakit may mandatory OT? Pero kasi sabi nila sa DOLE daw, pwede siyang maging option talaga kapag kulang na sa tauhan. Other option is mag-mandatory rest day OT. So wala kang magagawa. Kahit na rest day mo, kailangan mo mag-overtime. Rest day OT ang tawag doon. Mga ilang beses rin siya nangyari. Tas ako, joke lang talaga, wala akong pinopoint doon. Pumasok yung boss sa production. Sabi ko, happy rest day OT, boss! Alam nyo, minasama niya. Galit na galit talaga siya. Tapos may nakarinig sinabi niya, get rid of him. Doon nag-start na parang lumamya na ako sa company namin. Na power trip na ako. Anyways, happy naman ako na nawala ako sa company na yun kasi may pagka-toxic na talaga. Marami ako mga naging friends doon na katrabaho na nawala na rin kasi sobrang toxic na iba na yung management. Pakupalan na ng pakupalan. Pero dami ko na natutunan doon. Pero ayoko na nang bumalik talaga doon sa mga ganong klaseng sistema. Ang sakit sa ulo. Kahit mataas ang sahod mo, kung ganun yung environment, puta, wag na lang. Ayun lang naman.